Hello guys, welcome back sa ating channel. This is Gars YouTube and paki-subscribe ako sa YouTube channel ko, Gars YouTube, and also follow my Facebook page. Okay, so ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa how to cite an article. So paano nating isa-cite ang mga references natin na ginamit natin sa ating paper or thesis report or thesis paper or research paper. So, I think kadalasan ginagamit ang APA style or American Psychological Association style, and yung iba ay Harvard style, MLA style, meron pa yung isa yon. Okay, anyway, pupunta din tayo doon. Okay, citing an article. Citations with more than one line of text should have a hanging indent of 1/2 inch or 5 spaces. So, for example, ito, ibig sabihin niyan, kapag ang kapag ang isa-cite natin ay more than one line siya, so meaning mahaba siya, sobrang haba niya, ang gagawin natin ay ang kailangan hanging indent niya ay 1/2. So, for example, ito more than one line na siya. So, meaning mahaba na siya. So, ang gagawin natin ay let's select this. Punta tayo sa paragraph setting. And then, sa special, meron dito ang hanging. Hanging. Click na lang natin ang hanging. Tapos, 0.5. Then, wala tayong babaguhin dito. Then, let's hit OK. So, ganyan ang itsura niya. Okay. Ito ang element sa pag-cite ng article. Kailangan natin i-observe sa article na kapag isa sa mga element na ito wala doon, ay hindi pwede siya. So, number 1 ay author. Sa author, kailangan na mauna ang last name, initial or first name, and middle name. For example, tapos number 2, date of publication of article, year and month for monthly publications, year, month, and day for daily or weekly publications. And then number 3, element, title of article. Kailangan naka-capitalize. Capitalize only the first word. Capitalize and subtitle and proper nouns. Tapos number 4, title of publication in italics. For example, ito kailangan naka-italic siya. Naka-italic ang title of publications. Volume volume number in italics. And issue number of given. If given, tapos number 6 element ay page numbers of article if given. And then sunod ay for articles retrieved online, yung mga social media, include DOI if available, includes URL or link only if they will work for readers. For articles retrieved through a database, do not include the database information or URL in the reference. Meaning, kapag sa kinuha galing sa database, hindi na siya include, hindi na siya kasali sa pag-cite. Okay, ang example dito ay itong search natin. Okay. So, itong na-search natin, So, ang first kailangan dito ay ang last name ng author. And then, sunod ay ang kanyang middle initial or first name or middle name. Tapos, yung kasamahan niya, same, family name, tapos middle name, family name, middle name, or first letter of first initial name. And then, Raha, meaning tatlong tao to. Tatlong tao na to. Family name, initial, family name, initial, same. Tapos ang sunod ay year. Ang second category ay date of publication or of article. So, itong year 2018. Tapos ang sunod, kailangan
naka-close in parenthesis, tapos period, and then title ng kanilang study. Yan. Hanggang dito pala. Hanggang dito. Tapos, ang sunod ay date of publication, volume number, page numbers. Okay, yan. Page numbers. Sana. Itong volume ng article. Tapos, page number, 51 hanggang 62. Tapos, period. So, ganyan lang. And then, meron pang isang site na madali tayong kukuha ng citation. So, kadalasan ginagamit natin ang Google Scholar. So, search lang natin dito ang Google Scholar. Google Scholar, ito. And then, click natin itong first. May na internet. Okay. For example, dito tayo kukuha ng ating library or sources or references. Search lang natin ang related na topic sa ating sa malapit sa ating title. And then, for example, ito Islamic Bank Profitability. And then, ito na. For example, itong article na ito ay nagusto related sa ating topic. And then, meron akong nakuha sa kanila na information or references. So, kailangan isa-site sila. So, ito, i-click natin itong site. Boom. So, itong mga style na to, meron MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver. So, kadalasan itong ginagamit ang APA. For example, copy natin yan. Same din yan siya. Tapos, paste. So, ito. Itong originally, family name, middle name, family name, middle name. Tapos year, tapos title ng book, article, hanggang doon. Tapos naka-italic ang kanyang subtitle. Tapos, volume, and then page. Okay. So, hanggang doon na lang muna ang ating tutorial for tonight. Okay. Ingat kayo lahat.